Pinakita ko na sa inyo to before. Papakita ko lang ulit. Para lang medyo mamulat-mulat kayo ng konti. Kung gaano ka-traidor nitong Duterte na to. Philippines Duterte says she is offering gas deal if arbitration case is ignored. Ooh. Philippine President Rodrigo Duterte said his Chinese counterpart has offered Manila a controlling stake in a joint energy venture in the South China Sea if it sets aside an international arbitral award that went against Beijing. So in short, binenta ni Digong ang Pilipinas. Ngayon, malalaman na natin mga tol kung sino talaga ang taksil, no? At ang nagbenta ng hindi dapat ibenta mga tol. Dito sa panonoorin natin ngayon kay Philippines Trending News courtesy of Coach Jarrett mga tol. Kahit ako nung una-una ko itong napanood ay nabigla din ako mga tol na hindi ko akalain na magagawa niya yon mga tol. Ay, kaya pala yung 2016 Arbitral Award ay hindi ipinush o hindi alam mo yun, ipinatupad o ipinaglaban. May kapalit pala yon mga tol. Sa madaling salita, ibinenta mga tol. Yan ang ating aalamin. Bibigyan natin ng commentary at reaction video ngayon mga tol. Pero courtesy ito kay Coach Jarrett kasi siya yung nasa video ngayon natin dito, no. So bibigyan natin ng reaction at maikinig tayo, no. Syempre, etong mga vlogger na to, mas maraming alam to at mas maraming research to. So papanoorin natin at bibigyan natin ng opinion kung ano man ang kanilang sasabihin. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Absent ang mga tao ni Digong sa hearing ng Gentleman's Agreement. Kahapon yun. Mukhang naglabas yata ng memo kahapon at ipinadala doon sa mga taong involved. Biglang nag-atenan kanina. Ngayon sila nagparamdam, guys. Oo. Ngayon sila nagparamdam. Kaya, meron ngayon tayong topic. Kasi, mga kotsero, dinideny nila na meron daw Gentleman's Agreement sa gitna ng Pilipinas at China noong panahon ni Digong. Yan, ito yung balita. Duterte admin executives, no Gentleman's Agreement with China. Walang naganap na ganyan. Nilaglag na naman nila si Roque. Walang nakaganap na ganyan, walang maniniwala. Ayan. So, paano natin yung balita tungkol dyan? Ito yung balita. Ikiniit ng dating Executive Secretary ng Administrasyong Duterte na ang Defense Administration ang maipinangako sa China noong nadamay na Aquino Administration. 2013. Pero pagpunto ng isang kongresista, may Wait. Akala ko ba dapat wag niyo nang sisihin yung nakaraang administrasyon sa mga pagkukulang ng present? Bakit yung nakaraang administrasyon, sinisisi niya ngayon yung nakaraan pang administrasyon sa pagkukulang niya sa kanyang administrasyon? Ang ipokrito niya talaga, mga DDS. Ibang level kayo, mga DDS, sa pagka-ipokrito. Double standards yan. Oo, double standards na matatawag yan, guys. Oo. Akala ko ba, wag niyong isisi ang wag niyong isisi sa nakaraang administrasyon na mga pagkukulang ng inyong administrasyon. Sinabi tapos ngayon, isisisi niyo sa nakaraang administrasyon, sa administrasyon ni Noynoy Aquino na sinisisi niyo sila sa Gentleman's Agreement na sinabi ng China na galing sa inyo. Labo niyo, boy. Tuloy lang natin. arbitral ruling na noong 2016. Kaya dapat ay hindi na ito itinuloy pagkatapos niya. China nga may sabing 2016 nagsimula yun eh. China mismo nagsabi 2016 nagsimula yun. Nakatutok si Jonathan Anda. Kasabay ng pag-giit na walang gentleman's agreement sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping, idiniin sa pagdinig ng Kamara ng dating Executive Secretary ni Duterte na ang Defense Secretary ng Administrasyong Aquino ang may ipinangako umano sa China. Nilimita umano nito noon sa mga pagkain at tubig lang ang mga ipinapadala sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. The status quo at the Ayungin Shoals where BRP Sierra Madre was in a 2013 commitment of former Defense Secretary Gasmin to the Chinese Ambassador Ma Keqing that he would only deliver food and water to the Marines stationed at the vessel. Papaniwala kayo sa mga TikTok vloggers eh. However po, we maintain the position of status quo. Supposedly na wala pong repair. No repair whatsoever. Wala pong gentleman's agreement, but there was an agreement in public. There was a policy
repair the BRP Sierra Madre. That is quite a revelation for me, Mr. Chair. That was not during our administration. It was the previous administrations. Pero ang aligasyong yan hindi batid ng kasunod na Defense Secretary ni Gazmin na si Delphine Lorenzana. Patay There na. was no such thing transmitted to me by Secretary Gasmin. But it is not true that we did not do some repairs because in 2021, that was the start of Binong Batalyon ng water cannon ng China because they claim that we are bringing repair materials to Sierra Madre. Tingnan nyo, hindi kasi kayo nag-usap eh. Hindi kasi nag-usap tong dalawang to eh. Ang sinabi ni E.S. Medialdea, hindi. Yung nakaraang administrasyon yan. Sa kanila yung gentleman's agreement, hindi sa amin. Yung sinabi ni E.S. Medialdea. Katabi niya si Delphine Lorenzana na DND secretary. Ang sabi niya, hindi, walang ganun, walang in-endorse sa akin si Gasmin eh. Hindi kasi kayo Hindi nag-uusap. nag-usap. Pag-usap kayo, parang isa lang script nyo. Di nagkakabistuhan na. Sabi ni Medialdea, wala kaming gentleman's agreement sa previous administration yan. Sabi naman ni Delphine Lorenzana, wala ring gentleman's agreement sa previous administration. Sa Noynoy administration. Kung meron man, pinasa na sa akin yan. Galing yun. I'm so proud of you. Alam nyo mga Kojero, nakaka-proud ang mga sumusuporta kay Digong. Alam nyo kung bakit? Sila nagkokontrahan. sila nagkokontrahan. Tignan nyo, nagsisigaw si Harry Roque. Merong gentleman's agreement si Digong. Meron talaga. Meron yan. Sabi ni Harry Roque. Sabi the following day, sabi ni Panelo, walang gentleman's agreement si Duterte. Nagkokontrahan. Sige lang, magtalo pa kayo. Go ahead. Hindi namin kayo pipigilan. Parang yung kay Glenn Chong tsaka yung kay Vic Rodriguez. Sabi ni Glenn Chong, dinaya ni Marcos ang Smartmatic. Dinaya ni Lisa ang Smartmatic. Sabi ni Vic Rodriguez, hindi dinaya ang Smartmatic. Ako mismo ang naniguro na mananalo si Bongbong Marcos ng malinis. Kaya minsan maganda manood ka na lang sa kanila eh. Sila rin naman magkokontrahan. Ang gagaling nyo. Diyos ko. Di ba? Magkatabi lang Magkatabi lang, hindi nag-usap. Did the repairs until I left office in 2022. So tuloy-tuloy yung repair na yun ng Navy. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Gazmin. Sabi ng ilang kongresista, kung totoo man ang kasunduan noong 2013, dapat hindi na ito tinuloy ng Administrasyong Duterte dahil 2016 ay may malinaw ng arbitral ruling na nagsasabing sa Pilipinas ang Ayungin Shoal. Hindi po binago yung supposed status quo because I think if that were the case po, dapat we would have postured our foreign policy anchored on the PCA ruling. At the very least, by that time, dapat revoke na rin yung pinag-usapan na. Sabi ni Medialdea, 8 beses nakipagpulong si Duterte kay Xi mula October 2016 hanggang August 2019. Sa ilang sinamahan ni dating National Security Advisor Herman Jimenez Esperon, wala umano siyang kasunduang narinig. Sa halip, What the President said was, Mr. President, I want to inform you again and make you aware that we have the arbitral ruling. We want to take advantage and explore and exploit what is in our sovereign, what are in our sovereign rights insofar as the EEZ is concerned. And so they went to talk about fishing rights in Baho de Masinloc, as well as the exploration and exploitation of resources under the seabed, more specifically on oil or natural gas. iimbitahan sa susunod na pagdinig si Gazmin at si dating presidential spokesman Harry Roque na nagpalutang ng di umanay gentleman's agreement. Pero Wait lang, ang daming sumpa ng pilukan ni dito. Harry Roque. Bakit gano'n? Torny, mukhang pagod na tayo dyan, Torny. Dumadami ang sumpa natin. Ngayon sinasabi nga ni Atty. Harry Roque, nilalaglag din siya nila Duterte, mga tol, di ba? Siya nagpalutang ng gentleman's agreement na tapos tulad ng sinabi ni Coach Jarrett, after few days o after ilang panahon lang bilang sinabi ni Panelo na wala. Anay natin. pero hindi ang dating Pangulo. No need to invite the former president as long as makukuha naman yung information Playing safe. coming from the current
policymakers as well as yung sa former. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Okay. Pag-usapan ngayon natin yan. Alam niyo mga kotsero, I beg to differ sa sinabi ni E.S. Mejaldea. With all due respect kay Attorney Mejaldea, I don't think listening to TikTok vloggers will help your case. Hayaan nyo na po kami sa social media. Huwag ho kayong kumuha ng impormasyon sa amin. Dapat ho, kayo ang kinukuhaan namin ng impormasyon. Oo. Huwag ho kayong kumuha ng mga impormasyon sa amin, pang-argumento nyo. Because it will fail. Case in point. Sinabi niyo yung kay Gasmin. DND Secretary. Ito yung sinasabi niya. Na meeting kay Make King. Ito si Make King. Ayan o. Ito si Gasmin. Ayan. Anong date ito? May 29, 2013. Sino yan? Si babaeng hindi naliligo. Hindi ko alam. Kadiri naman yun, hindi naliligo. Ano ba yun? Anyway. Ayan, si Make King. Ito siya, si Make King. Ito si Gasmin. Ayan, May 29, 2013. Ito kasi yung pinagbabasihan nila na article. Kasi sinabi dito ni Gasmin, ito, Gasmin said he assured si Make King, that the Philippines would not build structures there. We will not violate the agreement not to construct new structures. We told them we're only bringing supplies for our troops there like water and food. There will also be rotation of troops because we can't put our men there permanently or they'll go crazy. Ito yun. Ito mga kotsero, nung unang binlog ko yung secret agreement, meron kasing isang TikTok vlogger na ito yung ginamit niyang pang-argumento sa akin. Ang laking kabobohan nun. Napakalaking kabobohan nun. Bakit? Kasi hindi niya sinagad ang kanyang research. Yung agreement dito does not refer to any gentleman or secret agreement. But it is referring to one agreement na kung nag-research pa ng konti, yung mga TikTok vlogger na yan, May 29, May 2013, May 30, 2013, the following day, si Gasmin, Defense Chief says China, not Philippines, violating Code of Conduct in Spratlys. Gasmin alleged that it is China that is not adhering to the DOC. Ano yung DOC? Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South China Sea. So yun yung agreement na yun. Ito yung agreement na yun na sinasabi. Gasmin said that the ship is not there to build structures in the disputed territories but is on a supply mission. Ano ba yung sinabi niya dito? Di ba supply mission? Ayan o. We will not violate the agreement not to construct new structures. Gasmin explained that the ship is not there to build structures. We told them we're only bringing supplies for our troops there in the disputed territories but is on a supply mission. So ito yung sinasabi ni Voltaire Gasmin. On Thursday, Gasmin said, well, we've been adhering to the conduct. We've been following the DOC or Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South China Sea. Wala naman tayong violate. Tingnan nyo. Isang araw lang ang diferensya nung balita. Isang araw lang. Hindi ito gentleman's agreement. Itong sinasabi nila paulit-ulit na sinabi daw ni Voltaire Gasmin, hindi gentleman's agreement. It is not a secret agreement. It is in fact a DOC. Ano yung DOC? Ito, Declaration on the Code of Conduct for Parties in the South China Sea. 2002 yan pinirmahan. Ayan ayan. Declaration on the Code of Conduct of Parties in the South China Sea. Hindi, anong gentleman's agreement dyan? Pinirmahan yan. May pirma yan. Hindi lang Pilipinas at China ang pumirma dyan. Pumirma din dyan si Cambodia, pumirma din si Thailand, pumirma si Indonesia, pumirma si Malaysia, pumirma si Brunei. Lahat ng members ng ASEAN pumirma dyan. Code of Conduct pala yung so, agreement. So anong gentleman's agreement ang sinasabi nyo na nabuo nung panahon
ng previous administration. Kaya nga yung sinasabi mismo ng China, di ba? China na mismo nagsasabi na yung agreement na yon ay nabuo noong 2016. Paulit-ulit sila doon eh. Siyempre yung mga tagapagtanggol ni Duterte, mga tol, lilis nila, hindi. Nung nakaraang administrasyon pa yan, administrasyon pa ni Pino yan. Tapos ito yung binabalik-balikan nila, mga tol. Yung sinasabi nga doon sa na agreement. Pero ang tinutukoy palang agreement doon is yung declaration on the code of conduct of the parties, no, sa South China Sea. Ni Panot Aquino. Ang tatanga nga nung mga vloggers na yun sa TikTok, Diyos ko, ang sinabi nila, nakita nyo na yung salitang agreement, hindi nyo ba natanong, hindi ba nila naisip, itong mga DDS na to, hindi ba nila naisip, ano kayang agreement yun? Ang ending sa kanila, secret agreement agad. Hindi nyo naisip? I-research ko kaya, ano kaya yung agreement na sinasabi ni Gasmin? Ganun lang naman yun eh. With all due respect, former Executive Secretary, Attorney Medialdea. Yung sinasabi nyo po na tawag dito na what do you call this? Sinasabi nyo po na na secret agreement or gentleman's agreement agreed between the Noynoy Aquino administration and China is not a secret agreement. It is not a gentleman's agreement. It is this one. Declaration on the code on the conduct of parties in the South China Sea. DOC 2002. 2002 pa po yung pinirmahan. Ito po yung sinasabi ni Voltaire Gasmin na DOC na sinabi niya sa isang interview May 30, 2013. Bilang paglilinaw sa sinabi niya kay Mackay King noong May 29, 2013. Mm-hmm. Ang hirap maging DDS ngayon, no? Lagi kang mali. O paano ngayon yan? Ano ngayon ang secret agreement dyan? This is not a secret agreement. Wala akong secret agreement dito. Hindi ho to gentleman's agreement. In fact, this is recognized by the whole of ASEAN and China. Hindi ho ito secret, hindi rin ho ito gentleman. And mga kakotsero, here's another point. Assuming, sinabi ko na rin to before eh, nung una kong vlog, nung mga first few vlogs ko about this, yung secret agreement. Assuming, for the sake of argument, na meron talaga na secret agreement or gentleman's agreement between the Aquino administration and China during their time. Nung naging presidente na si Digong, bakit hindi niya ni-rescind? Lalong-lalo na meron na tayong panalo sa Permanent Court of Arbitration na bumaba noong July 2016. Yan. At administrasyon din ni Aquino ang nagsampa nun. That invalidated the 9-dash line claim of China. May legal basis na tayo noon, mga kakotsero. May legal basis na tayo na pwede nating sabihin, oy, PI kayo China, sampal mo sa mukha ni Xi Jinping. Amin yan, walang 9-dash line. Kumigil kayo sa pagkukupal niya. Walang ganun, di ba? Wala, natakot si Digong nun eh. I'll suggest an answer to you kung bakit hindi ipinaglaban yung Permanent Court of Arbitration decision. Pinakita ko na sa inyo to before. Papakita ko lang ulit. Para lang medyo mamulat-mulat kayo ng konti kung gaano ka-traidor nitong Duterte na to. Philippines Duterte says she is offering gas deal if arbitration case is ignored. Ooh. Parang ibinenta na nga rin, mga tol, no? Ang kapalit gas. Gas deal. If arbitration case ignored. Ulitin natin. Let that sink in, guys. Let this sink in. Duterte says she is offering gas deal if arbitration case is ignored. Kaya pala. I will let that sink in para maramdaman nyo kung gaano kakups itong si Duterte. DDS ka pa? Philippine President Rodrigo Duterte said his Chinese counterpart has offered Manila
a controlling stake in a joint energy venture in the South China Sea if it sets aside an international arbitral award that went against Beijing. So in short, binenta ni Digong ang Pilipinas. Sabi ni Duterte, set aside the arbitral ruling. Duterte was quoted as telling reporters late Tuesday in remarks provided by his office on Wednesday. Set aside your claim, he said, quoting Xi. Then allow everybody connected with the Chinese companies they want to explore. If there is something they said, they will be gracious enough to give you 60%, only 40% will be theirs. That is the promise of Xi Jinping. Kailan pa ba nabubuo to? So yun pala ang dahilan mga tol, no? Kay Digong na mismo nang galing kung bakit hindi niya ipinush, no? Kung bakit hindi niya ipinush yung 2016 Arbitral Award. May kapalit, no? Parang ganito, parang pagbebenta na rin yun mga tol, no? Kasi syempre ibibigay mo yung meron ka tapos may makukuha kang kapalit. 'Di ba? Alam na natin. Etong gas deal na to, kailan pa ba nabubuo to? Bago pa mag 2019 mga kotsero, 2018 pa lang nabubuo na yan. Sabi ni Cayetano, may golden era in relations with China. Wow, golden era. Wow! Wow! Bakit? Ang sabi, Wang vowed to enhance maritime dialogue and pursue equal-footed and friendly consultations in a prudent and steady way in order to advance cooperation on offshore oil and gas exploration. Mga DDS pala ang tunay na tanso. Golden era pala. Pero tanso. Ngayon alam na natin. Golden era pala yun, no? Golden era pala yung pagbebenta ng Pilipinas sa China. Buti, ito dapat ang ginawa ni Digong. Assuming lang naman na merong agreement, gentleman's agreement with China and Noynoy Aquino. Assuming na meron. Kahit wala. Alam naman natin wala. Bakit? Kasi iba yung agreement na sinasabi ni Gasmin. Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Yun yung sinasabi niyang agreement. Ito dapat ang ginawa ni Digong. Nung una niya nabalitaan yun, dapat niresindan niya yung usapan. Sino ang gumawa? Hindi si Digong. Si Bongbong. BBM. I'm not aware of any such arrangement or agreement that the Philippines will remove from its own territory its own ship. In this case, the BRP Sierra Madre from the Ayungin Shoal. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Ganun dapat eh. 'Di ba? Ganyan dapat ang ginawa ni Digong. Bakit? Kasi yung agreement is contrary to the interest of the Philippines. Tama. It's contrary to the interest of the Philippines. Meron pang, I won't say that. Meron na palang decision ng Supreme Court dyan. In-invalidate niya yung tripartite agreement between the Philippines, China, and Vietnam na ginawa ni GMA during her time as president. Anong sinabi ng Supreme Court? It is grossly disadvantageous to the interests of the country. Grossly disadvantageous to the interest of the Philippines. Alam niyo po yung grossly disadvantageous? Hindi na nga, salungat na nga sa interest ng Pilipino. Grossly pa. Napakasalungat. Yun. Napakasalungat sa interest ng mga Pilipino. Bullshit. I mean, sorry Lord, pero don't give me that BS. He is the worst president next to Noynoy Aquino. There's Cory Aquino, Noynoy Aquino, and then immediately after si Digong. Ang problema, alam niyo kung bakit grossly disadvantageous para sa mga Pilipino? Kasi meron tayong problema sa kuryente, sa energy. Hindi pa pala to. Oo nga, mahal nga ng kuryente natin Close. Well, anyway mga kapatid, putulin muna natin to rito. Yun lang naman yung gusto nating malaman. Siya pala yung naging taksil talaga, mga tol. Kung i-DDS ka at nabasa mo na, nakita mo na lahat-lahat, bahala ka na lang kung paano ka pa mag-iisip kung paano mo ipagtatanggol si
si Poong Digong mo, no? Anyway, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.